Ayan, muli, magandang araw po sa bawat isa. At patuloy po tayo sa ginagawa nating panata or devotion na nakakaroon po tayo ng oras na dapat natin ibigay. Kung maaalala po ninyo, yung preaching po nakaraan, sabi nga po 24 hours ang ibinigay po sa atin. Ilang oras po ang nilalaan o ilang saglit or sometimes po sa buong isang araw may mga pagkakataon po talaga na hindi naman nawawala yung tinatawag na mga grievances po natin sa Diyos. Sabihin yung mga kakulangan po natin na kadalasan within 24 hours ay hindi po tayo nakapagkakaroon ng ang tawag na nito quality time. Usually quantity lang ang binibigay natin. Ibig sabihin parang lumalabas po na pag nagsabi tayo sa Diyos, parang automatically we pray na the whole day ay nabigyan na natin sa Diyos. Pero kung titignan po natin, dati-dati nanggaling po tayo sa, may mga sa atin, may nanggaling talaga. Originally sa malaking simbahan, yung Catholic way, na tayo bilang mga Catholic ay nagbibigay at lalaan tayo ng panahon sa pamamagitan po noong tinatawag na instruction po nila na ang tawag po doon yung sa sign of the cross po tayo. At kung mapapansin po natin, marami po mga tao na ginagawa ito, even pag magtatrabaho, dadaan sa simbahan, may gagawin mga bagay na medyo parang sa kanya, kinakabahan siya or something na different po yung gagawin niya doon sa kanyang kinaugalian, kinasanayan ginagawa. So, ang gagawin po ay sign of the cross, meaning ito po yung parang pagpapaalam natin sa Diyos. Kaya nga lang, ang hindi po maganda na parang senyas na lang ang ibinibigay natin sa Diyos, which para sa Catholic, it's a way of giving thanks and prayer sa kanila po ito. Pero tayo po, bilang mga anak ng Diyos, mayroon po instruction si Pablo sa 1 Thessalonians 4, verses 1 and 2, na kung saan po ay instruction niya na kung ano talaga yung mandatory o yung nais ng Diyos po sa atin. Ang isa pong nais po ng ating Diyos ay yung magkaroon tayo ng holiness, personal na holiness, na hindi po nanggagaling po sa ating kakayanan. Nanggagaling po ito mismo sa ating Diyos na si Kristo Jesus. Kaya naman po napakahalaga ho sa buhay natin na meron ho tayong talagang pagkakataon na kilalanin talaga natin at pagkakataon na tignan po natin yung kung paano natin mag-feel na talagang tayo po ay instructed, yung mandatory na binigay po sa atin, yung coach po natin sa Jesus Christ o ngayon ay ang banal na Espiritu. At patuloy po tayong magkaroon po ng development na ang ating pong paggawa ay we are different sa others kasi tayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo ay hinihingi ng Diyos na maging Christ-likeness. Siguro kung mapapansin natin na kakaiba yung ganung bagay, depende sa pananampalataya. Pero maigi pa rin po na makakarating na mandatory po ito sa lahat po ng mga anak ng Diyos. Yung purity or holiness na hinihingi po sa atin, yung Christian living po talaga, ay mahalagang maipamuhay po natin na makita po sa atin kung mandatory po na may changes po talaga sa atin. At we are different from unbeliever. Sabihin, makita ho natin na iba ho yung buhay Kristiyano, iba ho yung buhay na tinataglay natin sa ngayon. Na mas nakikita na po natin yung kaunawaan, yung halaga ho ng buhay, na meron tayong Kristo na siya nagbibigay po sa atin ng pagkakataon. Kaya naman mga kapatid, ito yung patuloy po natin kikilalanin sa buhay po natin, na much better po na inihahandog po natin ang ating buhay. Una, sa pamagitan po ng pagkilala at pagsunod po at obedience po natin ay mahalaga po na makuha po natin ito sa buhay po natin. Kasi po, may kanya-kanya po tayong estilo at lakad, may kanya-kanya po tayong tinitingnan, may mga na ginagawang kasanayan po sa buhay natin. Pero gawin natin kasanayan,
yung mamuhay tayo ng matuwid sa harapan po ng Diyos. Hindi lang po sa harapan ng Diyos, tayo po representante po ng Diyos, mamuhay po tayo na nakikita na kakaiba po, iba po ang ating pamumuhay sa iba pong hindi nakakilala po sa Diyos. Kaya tuloy lang po tayong lumapit, yung hirap po na nangyayari ay iibsa naman po ng Diyos yan pag tayo po tuloy pong tapat na lumalapit po sa Diyos. Salamat po.